Dragon, Queen of Pain, Blinking it, Bruce, dito, hinuli, ay, binugaan! Ubos! Pati pantubos! Nakapas! Nako! Iris Dara! The Ravage is real! Double Ravage, mga kaibigan! W2! Huli si Bok, patay kaagad kung kumparan may Tiny as double black hole! Pero yun nga lang, may mech na! Ten seconds remaining. Radiant team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Check. Okay, so nilakasan na natin yung mic natin. At balik na tayo dito sa laban natin. This is now game number 2 sa Classes Division ng Mineski Pro Gaming League. At ang mga ban para sa game 2 natin. Hindi, kaya muna natin sila mag-ban-ban dyan. Inom lang ako tubig. Wait, number 3. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Yo. Poseidon kita. Reserve time. No? Kasi tumbler ko. May tama. Naging crowded tayo daw sa pala. Parang ano eh, no? Extension ng katawan. Puro laki. Wala ka naman parang tao. Bawal maglakad. Tulungan mo ko? Asan yung hanger? Sige, maghanap ka ng hanger dito. Yung sabitan ng ilaw. Oo. Sige kasi sa office. 10 seconds remaining. Maghanap ka ng... Yung hanger, yung light 5 seconds remaining. yung sabitan ng lights. Diyan, tripod dyan. Imingay, nakakas ako. Ano ba yun? Di ba tang dito? Secret shop, hi. Bati ko secret shop. Okay, maingay. Please lang. Alis pa kayo? Bray? May sabi ko lang kay maingay. Bakit sabi? Radiant team pick. Sabitan ng damit yan. So game na tayo mga kaibigan, magpasensya na yung mga maiingay dito sa background natin. At Gigabyte Mineski again going in for the first pick, for their first pick, which is the Gyrocopter na ginamit ni Jules Silicious kanina. Tignan natin dito kung ano magiging ban ng Execration dito. Execration, ang kanilang first 2 ban is Wisp and Queen of Pain. For Mineski, it's Viper and the Draw Ranger. So muli, binabati ko lahat mga kaibigan ng nanonood dito sa Mineski TV coverage of Mineski Pro Gaming League Season 7 Class S Division, game number 2, Gigabyte Mineski versus Execration. Radiant team pick. And Execration, andaing pa rin ang kanilang pinili rito na kanilang first pick. Medyo hindi maganda yung resulta yung game number 1 for Execration kanina, kaya tignan natin kung may pagbabago. At ewan ko, lakas ng mic ko. Check. Naka plus 20 kasi yung mic natin. Reserve time. Okay, so galit na galit si Gyrocopter, no? Ito na dahil chill lang.
Well, kailangan ng execution dito na baguhin siguro yung laro nila. Medyo na ano sila eh. Naunahan sila ng Mineski sa sindakan kanina, although sila yung nakakuha ng first blood, pero yung mga sumunod na kill all going in favor of Gigabyte Mineski. Medyo napalaban din kanina. Hindi kasi nag-adjust agad yung execution eh. Maganda rin yung sabagay sa pick hindi na sila makakapag-adjust. Last pick kasi yung ano eh, yung Bloodseeker and SF talagang kakawawain yun ng Mineski sa mid lane, given na may Bloodseeker, Rubik and Chen sila na alam naman natin early talaga yung aggression. Maraming salamat kay tropang Lucky sa pagbibigay sa akin ng Lucky X. ng water. Third ban for Mineski, it's Razor. Ang kanilang fourth ban is Beastmaster. Chen naman ang ban dito for execration. Mineski going in for the Spirit Breaker second pick, which is isa sa mga paboritong hero ni Mr. Bashi. Seconds remaining. Easy lang kayo. Documentary yun. Yung kanina. Hindi pa ipapalabas yung kanina palang ginawa. Edit din pag may time. Huwag kayong attackers. Chill lang kayo. Chill lang, chill. Kami nga dito, chill lang eh. Pero hindi ako kasama dun. Kasi hindi ako nagpapa-interview ng walang bayad. Mahal ang talent pick ko. Joke lang. Sino yan? Saan yan? Wow. Amazing. Makikilala mo siya dito. Sa Nunal. Si Justin. Nabati ko pala si Justin Villaseran. Ang nunali ni Justin Villaseran, mga kaibigan. Kakaibib. Seconds remaining. Ba't kasi nauubos ang pantubos? Kasi ganito yan. Pag may perang nakalaan, huwag mo isusugal, no? Pag sinugal mo ang perang may pinaglaanan na, sure lose. Ganun yun. Kaya, huwag kayong mga breezy boys. Breezy boys lang kayo. Habang nagpipick sila, papakita ko muna sa inyo kung sino yung maingay dito. Ayun, dami maingay dito, di ba? O, papakita ko sa inyo yung mga palibot namin. O, kita mo? Yung mga babae pa sa labas. O, kita mo yan. Diamond dyan sa LOL. O, kita mo? Oo. Habulin ng camera. Kita mo yun? Mas meron pa kaming isa dito. Ewan ko, nung ginagawa na ito, nag-aayos ng kung ano-ano. Ang magawa sa buhay. Ito yung kabila. Nandiyan ang Mineski bench team. Kita mo naman that shares are doing it. That shares are real. ESL shares. So, easy, breezy. At ayan. O. Ito ang aming production team. Jean, ang aking casting PC. Kitang-kita nyo naman ang aming mahiwagang whiteboard kung saan nasusulat ang mga batas na hindi dapat nyo malaman. Ayan, libreng tour lang, libreng tour dito sa Mineski Studio X. At balik tayo sa laban natin. Ano nang nangyari dito? Ba? Clockwork naman para sa execration dito. Pero ano kaya magiging third pick for Mineski? Kung si Jules na naman tong Gyro, ano kayang ilalabas ba? Sabi kasi kanina, yung sasabihin niya wala siyang hero. Ayan, nilabas niya na si Blood Bugatti. Na napakabilis. May nagsasapak sa mukha. Yung mga kuya mo. Wala si Biancake dito. Easy lang kayo. Sino yun? Ha? Ano yung hanger? Ano sabi nyo? Check mo nga yung stream. Ayan. Check mo yung stream natin. Parang kilala ko yan Check mo yung stream. Ay. Yan, tama. Twitch TV. Seconds remaining. Oh, game 2 na to. Wala siyang dito pumasok. 5 seconds remaining. Okay. Mahusay. Reserve time. Narinig mo? Nasaan banda na tayo dyan? Okay na. Basta maayos tayo dito. 10 seconds remaining. At Leshrac, ay, maganda na tong lineup ng XA dito. Undying, Leshrac, Witch Doctor, and Clockwork.
pero wala pa silang RG carry dito. Samantala for Mineski, they have Gyrocopter, Spirit Breaker, and Rubik. Uy, pero tingin ko makakakita ako ng Gondar ni Owa rito. Pag ang Mineski may Baratroom, sigurado Gondar. Madalas, usually Gondar sila dito eh. Pero hindi. Mukhang lane na ni Kuko to sa mid lane. At Gondar pa rin na magiging last pick dito ng Mineski. Naniniwala ako. Gondar last pick. At uy, alam mo, malapit na pala yung TI qualifiers for Seiya. At mukhang maganda kung sila kami nila boss lo ng magkakas niyan para palag-palag na ito. 5 seconds remaining. So we are down to the last pick and last man for both teams dito mga kaibigan. 5 seconds remaining. So last ban ay Storm Spirit para dito sa Execration. G carry ang kailangan ng Exe dito. Open pa ang Phantom Lancer, pero I don't think Phantom Lancer magiging pick nila dito. Kailangan nila ng rumaraklak na AG dito. Lanaya ang magiging last ban for Gigabyte Mineski, realizing na isa yun sa mga viable pick dito. Tingnan natin kung ano yung magiging last pick for Execration dito. Mineski, they have the last pick sa buong kabuuan ng laban. I think Gondar yan. Naniniwala ako sa puso ko na Gondar ang magiging last pick ng Mineski dito. Gondar yan, Gondar yan. Yung daming pouring. Umiiyak. 10 seconds remaining. Gondar na yan. Pero Exe, isip mo na Exe dito. Kailangan ng Exe ng carry dito. Again, sa mga kapanood pa lang, no, game number 2 to ng MPGL natin, Class S Division, mga pre. So, they will go for a Medusa. Last pick nila rito. Medusa pick. Mali pala ako dito. Ito pala dapat, bro. Yun, no. Yung, binabati ko nga pala ang ating mga sponsor, mga kaibigan. Siyempre, Gigabyte, GameX, Mineski, and Infinity, and secretshop.ph. So, Medusa ang main carry hero dito for Execration. Gyro ang Mineski. And, hindi. So, Luna Rubik ang support ng Mineski rito. And Kuko will be playing the SF mid dito, mga kaibigan. At ang mga kalaban sa mid ay Medusa. Gyrocopter na naman si Jules dito. Si Gio ang Lina inverse. At Spirit Breaker siguro si Bash. Rubik si Owa dito. BGO1 stand-in using the Witch Doctor. Kimo on your Undying Ewe. Clockwork. Pax Leshrak. So muna tayo sa in-game. Tan. You really should prepare for battle. So, ito na. It's time for game number 2. At Mineski, ang tri-lane nila will be headed towards the top lane. Jesse Bash again on the offlane role. Kuko Martin on your SF mid lane yan. Ito naman ang team ng Execration. They are all heading towards that bottom lane, the tri-lane. Ay, hindi. Mag-a-adjust sila rito. Heading towards the bottom lane, ha. Pwede. Lishrak ng Fox. May mahiwagang mangga na naman sila rito. Seconds to battle. Hello? Ito mga kaibigan, silipin natin. Mukhang magkakabakbakan dito sa Bounty Road si Kuko. Ang nangunguna, 4 ang Mineski, 4 ang Execration. Lamang sa posisyon ng Execration dito mga kaibigan. Nandito na magkakabakbakan na. Oh my God! Tinayo na ang Tombstone. Kuko Martin, bouncing mga kaibigan. And Kuko Martin will be the first victim. Victims of blood, victim of first blood. Mineski, they will lose too. And Jules being chased down by the undying zombies. And they're doing it. And again, just like game number 1, Execration, they will get the first blood mga kaibigan dito.
At another, may additional kill pa yan. Si Kuko Martin, medyo nabidyagan. So, Medusa will have a slight advantage over our Kuko in the mid lane. He is now level 2. Samantala, si Kuko Martin, malungkot mga kaibigan. Race pa ang unang niyang nilagyan dito. Sad boys. Ibig sabihin, no soul. Walang kaluluwa para kay Kuko Martin dito. Boom, deny ka boy. So, lamang ang exit dito. Dito tayo sa top lane, mainit na bakbaka dito, pero sila Sharak, eto na, BGO1. Uy, nahabol ni Owa dito. Kakaharasan dito mga kaibigan. Pero Mineski, maganda yung placement nila ng observer walls dito, so they know kung nasaan or kung meron mang nasa likod dito sa side ng execration. Pero Mineski, they are now up by 1 win dito sa best of 3 series natin. Tingnan natin kung kaya nilang i-close out to in 2 or will Execration force a game number 3 dito. Kuko Martin is 2-0 up against a 7-2 Medusa sa mid lane. Medyo nahirapan si Kuko dito. Level 2 pa lang siya. Yan, pero makakakuha naman siya ng creeps dito. Silipin naman natin dito. Medyo Mineski, maganda ang diskarte nila rito. Pinaghihiwalay-hiwalay nila yung mga creeps. At mukhang masasabotahin ng Mineski ang ano rito. Ang gubatan. Oh, pinaglaban ng mga creeps. Gyrocopter ka boy, plakano ka boy. Pero ito, susubukan yan. Mabubuhat kaya nila to. Uy, there's the levy. Uy, ang ganda naman nun! MBGO1, sinungkit mga kaibigan. What a play! Coming in from Rubik and Gio. Ba't ka nandyan sa baba? Ba't di ka dito sa taas? Bumalik ka. Sabi sa naging victims. Uy, at mukhang pumapabor sa Mineski, they will get an invis rune at walang ideya ang Medusa na may invis rune ng Rubik na patungo ngayon sa mid lane dito. Pero Kuko Martin, not enough mana, not enough life. Naku po, delikado to. Pwede pang mamatay si Kuko dito pag nagkataon, pero ito Lina inverse. At babalik sa yata sila sa lane nila rito. Wala pang bote si Kuko Martin dito, so taghirap siya rito. Samantala, bottom lane matchup natin mga kaibigan. Jessie Bash is 3-2 up against a Clockwork na 11-5. So, Ewe winning etong matchup natin dito sa offlane roles natin. And Jessie Bash being Jessie Bash, easy lang kay Jessie Bash. Alam naman natin, hindi naman marunong sumi-CS si Bash. Hindi naman sumi-CS talaga yung si Bash. Ginagawa lang ni Bash dito. Yan, ang ina mo. Mas mamaya, pag mag-charge sa kita mo, hindi marunong lumasit. Guys, kitang-kita nyo. Wala siya nalalasit, ha? Pero pro yan. Captain nga yan, oh. There's a post. Coming in from Lina, naglalag daw. Sabi ng mga kuya beeps natin from Mineski Dota, hindi ko alam kung bakit, pero mukhang naglalag nga. KKK daw? KKK? And back to the ball game mga kaibigan. Sabihin mo huwag sila mag-download yung mga ano natin. Jessie Bash. No money, no honey mga kaibigan. No money for Mr. Bash. SF. Wala kang internet po. Hindi, meron na. Meron yan. Easy lang kayo. May internet kami. Kayo lang nawawalan. Huwag kayong mag-download para walang, hindi tayo mag-ano. Pero ito, mid lane. Kuko is level 4. Dowa is level 5. Makakahabol kaya si Kuko dito. Hindi ganun ang impact hero yung hero ni Kuko ngayon. Hindi kagaya ng game 1 na Bloodseeker siya. Kaya niya man dominate early sa laro. Itong hero ni Kuko ngayon, kailangan na ni Kuko ngayon dito, itong mapalakas or makakuha ng mga at least 2 items bago pa siya makatulong dito ng maayos sa team niya. Pero 3-1 is the score. Lamang ang execution dito. Going 4 minutes into the game, we are looking at a 500 below experience advantage going in favor of execution. 1,000 in terms of network. Pumapabor din sa execution dito. Gyrocopter going down dito sa top lane. Hindi natin nakita yan, pero mukhang nagkakabakbakan dito. Rubik is low on HP. He will go down as well. Barat Room and Ewe nagkakabakbakan dito, and Ewe mapipitas niya dito mga kaibigan. Ang Rubik and Execration will go up 4 kills dito sa laban natin na to, at maaganda ang simula ng Execration unlike dun sa kaninang nangyari sa kanila nung game number 1. And Dowa, lipin natin ng network. All 3 core heroes on the side of Execration leading ito sa laban natin na to. At mga pang-apat si Kuko Martin, followed by Bash and Juice, surprisingly is in the bottom of the food chain, bottom of the pack mga kaibigan. Radiant's bottom tower is under attack.
well, hindi pa naman natin nakikitang nag-charge dito si Jesse Bash. At isang creeps na lang, magle-level 6 na siya rito. At tignan natin kung ano mangyayari sa first cycle ng charge si Mr. Bash. At ito, Bash is now level 6. Meron siyang teleport dito. Uuwi siya sa base at mukhang maghahanap siya ng mabibiktima. Gyrocopter is sitting at level 4. Nagkakabakbakan dito sa may creeps. Tignan natin. There's the rocket flare coming in from the pero Dragon Slave dito para sa Lina Inverse. Nagkakabawasan mga kaibigan. Kimo is low on HP pero they have Witch Doctor on their side. Kaya madali lang magpabalik ng buhay. Pero eto na, there's the charge mark coming in. Gyrocopter, binabakbak nila dito. Oh my god, and Mineski, they will take down one, but they will also lose one. Pero nagkakabakbakan dito. Juice, nagkakabakbakan, walang mana ang dalawa dito. Nagkakabulan. Eto na si Baratrum. Napakabilis Kuya Eddie. Eto na ako, Eddie, wow! Boom, binangga! Binangga ng bus. Pinabalik pa dito. Oh my god. At ayun, that will be the third kill for Mineski, and that is the first cycle ng combo ni Jesse Bash. Charge of Darkness and Nether Strike. They will take down 2 heroes but they will lose 1. Pero ito natin ayun ang tombstone. Takbuhan na sir. No, Jules is in trouble. Tignan natin dito. He might fall down but there's the charge. Boom! Binangga sa mukha mga kaibigan. Maganda tong diskarte dito. And Jules will survive. 6-3 is the score. Rubik ni Owa, medyo naman nakaw ng experience dito sa bottom lane. SF heading towards the top lane. He is now at level 7. Etong si Ewe mga kaibigan, nagro-roam around dito. Oh! Clockwork with the hook, but it will miss. Pero alam nila yung position dito ni Jules Silicious. So Mineski, they will wisely back off dito at pwede silang magkaubusan. May pinadalang racket dito pa. Pera padala pag tinamaan. Wow! Pero hindi. Umabot, and Owa is now sitting at level 4. Pero ang bagal ng level ni Owa rito sa laban natin. In terms of network, bigla lang umangat sa lipunan mga kaibigan si Kuko Martin. He is now the leading hero in terms of network. Meron siyang threads, meron siyang raid band, meron siyang bote, at ito, medyo ginagawa niya, nagka-camstock siya rito para ma-maximize ang gold income niya. Ang ganda naman ng warding ng execration however dito sa top lane. So, alam nila na walang kasama tong Gyrocopter na to at pwede nilang pasukin to kung gugustuhin nila. At ito na nga mga kaibigan, there's the tombstone mga kaibigan, nagkakabakbakan na. Oh my god, Jules is in trouble mga kaibigan, inaabot siya ng 3 hero. There's the charge. Slave hindi tatama. SF is here. Rubik is here. Nandito ang Resmark na Mineski. Regem sa wala mga kaibigan. Medyo kakaibang discard coming in from Kuko Martin. Slave hindi na naman tumama. Oh my god. Pero one more hit. He will go down. Baratrum is here. Clockwork is here. Nagkabakbakan ng mga kaibigan. Ang dahil going down. Ewe pumasok. Lumalaban sa cancer si Ewe. One more hit. Ewe will kill Kuko Martin, but he is low on HP. He will go down as well. And Gio, Lina Inverse with the triple kill. At ito sinatak sa mukha, and just like that, Mineski with a 4-1 trade going in their favor. Gio, minti sa mga skill, pero triple kill. Astig, diba? At level 5 pa lang siya dyan, hindi pa nakakalago na Mineski dito, and oh no, this is looking bad for Execration. Despite starting this game very well, napalaban sila ng napalaban. Yan ang problem if you are playing with a Medusa na alam mo na kailangan mo na mag-farm. Unlike SF na may ultimate burst agad dito. Pero Rubik going down in the top lane, nagkakabakbaka dito, and there's the teleport out coming in from that Gyrocopter. Pero nandito na Baratrum, Space Cow charging towards the top lane. Tignan natin kung pipigilan niya. There's the fortification coming on the side of Mineski. Jesse Bash, hindi nila ipo-pursue, and they will give up this tier 1 tower and the top lane. So this will be the first tower casualty para sa laro natin na to. And it will go in the way of Execration. Samantala Mineski, Kuko, mga stock lang para kay Kuko dito. Maganda ginagawa ni Kuko man dito mga kaibigan. Stock lang. So, pero Medusa na ang leading sa network natin mga kaibigan. And double raid band, face boots, bottle, and at 1,000 gold para sa Medusa dito. Execration, 4-1 na sila rito. They are now starting to invade itong jungle ng Mineski. Tignan natin kung makakahanap sila ng kill, pero mukhang wala. Pero eto mga kaibigan, they are now going for the objective Dota mga kaibigan. They will try to take down
itong second tower nila. Samantala, Juice in the bottom lane trying to trade tower dito sa side ng Execration, pero magkakabakbaka dito. Leshrac with that Diabolic Edict mga kaibigan, dealing massive amount of damage dito sa tier 1 tower in the mid lane. Mineski, can they defend? There's the Dragon Slave mga kaibigan, there's another Fade Bolt. Tignan natin kung papasok. Tombstone in. Kuko Martin nagtumatakas mga kaibigan. Makaka-teleport siya rito. Ay, Kuko Martin tuloy. Si Gio pala yun. Makaka-teleport siya rito. Pero again, they will lose another tier 1 tower, and that is the second tower going in favor of Execration dito. Saan ang punta ng Execration mga kaibigan? Yan ang hindi natin alam. Jesse Bash with an Urn of Shadows, Star Shield dito. Kuku with Power Treads, 1,700 gold, and trying to pressure this tier 1 tower in the top lane. Pero Clockwork going down dito sa bottom lane mga kaibigan. Mapipita siya ng Gyrocopter dito. Ito, they will start a chase, pero mukhang makakatakas dito si Owa na Rubik, and now sitting at level 6. Level 6 na rin si Lina. It would appear Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. And not in a good way. Ito mga kaibigan, silipin natin. Radiant's top tower is under attack. Sa kabila, sabihin mo sa kanya. Balik tayo sa laban. 9-8 is the score. Kuku 2,000 gold. Hindi nagkakalayo ang formula ng Medusa dito. Silipin natin ang graph natin going 12 minutes sa laro. Mineski, they are now on the advantage. They are up by 1,500 in terms of XP. Pero gold is still in favor of Execration. They are up by 1,000 gold dito. At ito nagkakabakbakan, mali ng pinasukang liga si Kimura. Ito oh my god, pero ito na ang backup. There is Baratro mga kaibigan. There is a charge coming in mga kaibigan. Low on HP. Gio is here. Nag-aabot sila. There is the Laguna. Gio is on a mega kill. At ito na, Baratro starting to charge up mga kaibigan. Sino ang aabutan niya rito? Boom! Tinamaan dito si Ito Dawe. Ito Dawe nagkakabakbakan. Rubik going down na rin mga kaibigan. Boom! Sinabak ni Jesse Bash. And that will be a dead Witch Doctor. Samantala si Pac sinisiksik ang sarili mga kaibigan. Double kill for Juice. 3 for 1 trade going in favor again of Mineski, and they are now up by 1 kill dito sa laban natin na to. Fortification will be popped by Execration, but it will just delay the inevitable, and that will be a tier 1 tower going in favor of Mineski. In terms of tower kill, 2-all tayo mga kaibigan. Kuko Martin ito ng kanyang item choice ay Mecha, so alam mo na they are looking to engage. Ito na mga kaibigan, oh my god, tinamaan na. There's the Stone Gaze, binangga ni Jesse Bash mga kaibigan. Dalawa sila na naging naging bato. At alam mo, mahirap kalaban talaga si Medusa, and Medusa escaping that attempt coming in from Mineski, and there is a counter go or counter initiation na nag-aabang dito para sa side ng XCTN. Hindi lang nila kinagat, pero pumupwesto sila rito. Ewe, naghahanap ng mabibiktima mga kaibigan. Nagtago Mineski dito. Oh my god, si Gio na may mega kill streak ang nakita nila rito. There's the, pero napalabas nila rito. There's the Tombstone. Ewe will take down Lina's mega kill streak, pero undying ang magiging kapalit dito. Bam! Binanggana naman ng Jesse Bash dito, and Kimo going down. Bash is on a killing spree. SF free farming on the mid lane. Sana si Jules? Si Jules, si Bulls. Ayan na. Drum of endurance for Jules. At Comstock. Nag-tipid ng plak kanan ng kuya mo. Masyado maraming clips. Mayday. Black Eagle down. Sabi Juice, sige, plakanan lang. Racket lang pag may time. Pero low on HP. Pwede siya tamaan ng ligaw na racket dito. Pag naamoy, yung Clockwork dito. Magpakawala ka ng ligaw na racket. Wala, hindi nagpakawala ng ligaw na racket dito. At mukhang Yule Scepter will be the next item for Kuko dito, dahil meron siyang Void Stone. Or item check nga tayo. Sa side ng Exe, Undying with Stout Shield and Urn of Shadows. Medyo malambot pa siya rito with 900 HP. Hubad sa katotohanan, itong Witch Doctor ni BGO1. Wards, Dust, Boots, wala pa siyang kahit anong stat item dito. Medusa, however, dalawang Raid Band, meron siyang Yasha and Face Boots dito. Pero he is sitting 700 behind. 700 gold. Make that 900 gold behind. Ayun na, 1-1 gold behind na dito sa
SF ni Kuya Kuku. At ang mga tropa po sila, Clockwork going in for Blade Mail, Leshrac with Point Booster, Double Brazier, and etong Arcane Boots. Lina Inverse, may 4-stop na rito. Rubik is going for 4-stop din, I think. SF, may Mecha, and Gyrocopter, and Oy, Mineski. They are planning for a wrap-around gank dito, pero Smoke of Deceit will be popped down mga kaibigan. So magkakaamuyan. Alam na magkabilang ko po na nakasmoke sila dito. And Mineski wisely going back dito mga kaibigan. Pero Clockwork din dito aamuyin nila. Oh no! The hook! The hook is real mga kaibigan. Deathward hook mechanism. Sasabog. Cold down. Pero nandito si Lina Inverse. Laguna. Slave. And Rubik killing Ewe. Pero Jules mamamatay din dito. At maganda yan for execution dahil tuloy-tuloy pa rin sa pag-farm dito. Etong Medusa nila habang si Jules Silicious nagkamali ng nilikuan na ilog at ayun, patay yung Kuya Jules mo rito. Ay, Kuya Kuko mo pala. Medyo naging passive, nagkaroon na ng passive plays dito para sa magkabilang koponan. Pero execution still sticking with objective and eto na. They are now starting to poke etong tier 1 tower dito sa bottom lane. Tignan natin kung iti-take nila yan. They have Leshrac na may level 4 Lightning Storm, level 2 Diabolic, at saka syempre Earth Split level 1 lang yan dito. Rocket Beam Sapol kaboy. Rubik, ano natin Rubik dito? Silipin nga natin kung ano mangyari. At Jules realizing na medyo napag-iiwanan siya rito in terms of network, no? Kailangan niya rin mag-farm dito. Dahil sa nangyayaring stall sa laban, malaki yung posibilidad na umabot to sa late game given na nabawasan na yung aggression coming in for both teams. At sa puntong ito, medyo lugi ang main carry ng Mineski sa main carry ng Execration sa matchup ng Medusa and Gyrocopter. At so you can see Medusa na with a casual orb, I think hindi niya bubuin ng mantayan, but instead will try to go straight for a Skadi at ang dami ng Ancient na to mga kaibigan. And ito ang kumbaga sa investment mga kaibigan ng rito Execration, kinukubra na double damage rune para sa Medusa. So madali lang ang buhay niya. Uy, pero naamoy ni Jesse Bash and I like this. Jesse Bash, maaamoy niya. Here comes the charge mga kaibigan. Sinarge na, sinusubukang guluhin and will force Execration to TP dito sa may mid lane. SF nandito rin, nakakabakbakan. Tingnan natin. Uy, amoy ang stack dito mga kaibigan. Naaamoy pa rin ang stack. Pero Medusa hindi na siya mapipigilan dito. Well, ayun, hindi nga mapipigilan. Pero si Leshrac naman Kabim, mamamatay sa kamay ni Lina Inverse. Pero again, hindi napigilan ng Mineski na kunin ni Doa etong stock ng Ancient dito na napakarami, maybe at least 4 or 5 stock tong kinukuha niya rito. At may aabangan pa, kukuha pa ng bounty ron dito. Talagang let's yung galawan. At network for Medusa is 7,400, just 500 gold short dito sa lamang ni Kuko Martin na malapit na rin makuha yung mabuo yung Yule Scepter niya rito. And 12 to 14 is the score. Stall lang laban natin mga kaibigan, going 19 minutes. We are now looking at a 4K experience being enjoyed by Mineski. Gold is also in favor of Mineski pero maliit lang yan, nasa 2K mark yan. So again, this is game number 2 of a best of 3 series. Sa mga nanonood, this is Mineski Pro Gaming League Season 7. Class S Division. Jules, mukhang BKB ang kanya magiging next item dito. Rubik, may 4-stop recipe. So, double 4-stop on the side of Mineski, which is malaking tulong sa kung sino man ang maghuhuli ng Clockwork Hookshot Initiation dito. Jesse Bash, going for BKB as well. Soul Ring for Lina Inverse. Ito, kita mo? Talaga, mag-re-rectas Skadi talaga tong si Lina. Which is a very good choice given na kailangan niya magpakakunat dito sa laban natin ito. Especially facing yung mga hard-hitting units like SF and Gyrocopter plus yung magic damage ng Lina dito. So, kailangan ng survivability netong Execration, especially ng kanilang main carry hero which is etong ng si Medusa.
Pero, ito rin, dumidiskarte na rin. Ooh! Nako ka boy! Dumidiskarte na rin si Gyro dito. Kumukuha na rin ng sarili niyang ancient stock. And, just like that, as you can see on the left side of your screen, Medusa now leading the game with 8,700 net worth. Naglalaro dyan ng mga pangalawa sa kanya ang SF, followed by Leshrac, and then the Gyrocopter. SF now on the mid lane dito mga kaibigan, will try to take down this tier 1 tower. He will force the fortification on the side of Execration, but no TP coming in on the side of Execration. Instead, Execration, they will look to take down this tier 1 tower in the bottom lane as well, and they will also force the fortification, but there's the call down coming in from the Gyrocopter. Mineski, they won't give a free tower dito sa side ng Execration. There's the charge coming in. Baratrum is nearing mga kaibigan, and ang kanilang priority target is Leshrac. There's the Laguna Blade, and the race. Here comes Baratrum going in. The ultimate on the Witch Doctor. They will take down 2. They're about to take down 3, and they will successfully take down 3 on that particular sequence, successfully taking down a tier 1 tower in the mid lane and defending their tier 1 tower in the bottom lane and taking down 3 towers mga kaibigan. Of course, the next big objective pag nangyari yun will be the Roshan objective, and as you can see, eto nga, Mineski, they will take down Roshan uncontested dito, and this will be a very big advantage going in favor of Mineski if ever magkakaroon ng another big engagement. Leshrac completing a Bloodstone dito. Tignan natin, SF will pick up that Aegis of Immortality. BKB also malapit na para dito sa SF. Medusa, medyo malapit na siya sa ano rito, sa Skadi niya. Point Booster and Orb of Venom na lang dito. At maganda ang lagay ng Exe dito, even though they lose the previous engagement and their Aegis, they still have Medusa on their side. One of the most effective carry sa kahit anong meta, etong Medusa, kasi simple lang naman ang gagawin yan. Magpapakunat lang yan. Stone Gaze pag nahuli niya kayong lahat. Game changer din yan. So tignan natin SF. Konti na lang BKB na kuya mo rito. At maganda tong sign para sa side ng Mineski. Eto na, there's a charge heading towards the bottom lane ba? Hindi, ano lang, Medusa yung sinacharge, pero there's a TP coming in. Jesse Bash will escape, but they will lose the courier. Skadi completed on your Medusa. They force the rotation on the side of paano yung pag may split shot ni Rubik? Stig! Maging carry ka na lang kung may split shot ka. Paano yun ako may split shot? Pag ina-activate, kinopya mo split shot. Ganun ba yun? Buti pa rin yun. Split shot. Uy! Eto na. Execration heading towards sa bottom lane mga kaibigan. Eto na yung iniwan nilang ano kanina. There's ATP. No TP reaction coming in. Lina is here. The tier 1 tower. Boom. Biniverse down nila dito mga kaibigan. Tingnan natin. Baratrum is also here. Nag-aabang lang dito ang Execration, and they will successfully take down this tier 1 tower in the bottom lane. Tingnan natin kung aangat pa sila rito. Gyrocopter is trying also to do the same. Split pushing dito naman sa top lane mga kaibigan. And Execration, they will look to engage. Eto na mga kaibigan, Baratrum with the charge. Uy, tinamaan si BGO1. Hindi na napapagalawin si BGO1 dito. Walang Deathward para dito sa side ng Execration. Tignan natin, Leshrac with the start. Deathward is unleashed. Bang, 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 bang. Aabutin kaya, one more hit. Magwawagi dito ang Witch Doctor, pero nanganganib. Meron pang Aegis dito. There's the Yule Scepter. Hold down mga kaibigan. May Aegis pang SF dito. There's the race. One more hit. He will take down the Leshrac, and that will be a 3-for-1 trade again, going in favor of Mineski. Nagkakabulan dito, and Mineski winning another engagement dito. Pero Jesse Bash going down. Pero wala, napalaban na kasi, pero malapit na rin yung BKB ni Bash dito. At silipin natin 24 minutes into the game. Experience is now plus 10,000 in favor of your Mineski. They are also up 5,000 in terms of gold dito sa laban natin na to. And Aegis is still up dito kay Kuko. Hindi siya napatay nung previous engagement. So another thing pang kailangang isipin ng ano yan, Execration.
Execration, maganda namang ginapakita nila rito. Kailangan lang ng iba pang item ng Medusa dito. Maybe after a Manta style, go straight for an MKB for that additional damage na kailangan nila dito in order to have a chance sa harapan ng Mineski. Dahil in terms of damage output, even though may Leshrac sila rito, yung damage burst na binibigay ng Mineski sobrang kate. Yung Rekem, yung Black Cannon, Laguna, Kati, diba? Daming skills ng Mineski dito. Lina ni Gio, medyo maganda yung simula rito, 6, 2, and 4 para sa Lina ni Gio. Rubik is 3, 5, and 10. Silipin nga natin mga statistics nila. Nalungo na si Lina sa KDA natin, followed by Gyrocopter sa Clockwork and Witch Doctor naman para sa side dito ng XCTN. At ito na palaban na, uy, maganda to mga kaibigan, nagkakabak-baka daw ang hinahabol ng hotdog ni Aljur sa Medusa. Tingnan natin kung tatamaan yan. Meron dito ang Baratrum. Oh no! Boom! Lockdown! And they will force the Stone Gaze dito. Pero bakbakan sa mid lane. Nagkakabarog-gugan dito mga kaibigan. Aegis will be used. Undying going down. BGO1. Sinusubukan makipag-oy! Clockwork with a hook shot. SF ang kanyang priority target. There's the 4-stop save coming in from Lina Inverse. And Kuku using the Scepter of Divinity for survival. Ito na si Jessie Bash. Going in mga kaibigan. There's the ultimate. Stone Gaze mga kaibigan. Oh my God! And Leshrac going down. Gyrocopter. Hotdog ni Aljur. Tatamaan si Ito Dawe dito. There's the Blade Mirror. There's the stun. There's the kill. And that is a mega kill for Jules. Pero Lina Inverse ang kati mo be. Aray ko be. Pero si Nudge. Oh, hindi tinabahan. Jessie Bash, ano ba yun? Masyado kang pabebe. Oh my God. The paralyzing class. The paralyzing class is doing it. Pero ang kunat ng Medusa, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. If Medusa will be able to survive yung mga assault ng Mineski, they can easily turn this game around. And there's the 4-stop help coming in. Lina going down on the side of Mineski. Jessie Bash surviving. Mali ang stand dito. At eto, mabubuhay ang Mineski. Tignan natin. Pwede mag-recap dito. Kuku Martin, meron siyang BKB. Hinihintay niya yung cooldown ng BKB niya rito mga kaibigan. Hinihintay niya. May mga kasalubong kaya siya rito. Mag-aabang sila rito. Undying nandito sa likod. Leshrac, pero mukhang hindi po pwersa ni Kuku Martin. Ang issue rito, pabebe ka masyado. Normally mo. Easy breezy. Easy ka lang Kuku. At Kuku, uy, parang uncharacteristic yan sa sa Mineski, dapat may asim portion na to eh. Naiasiman na ni Kuku to. Meron mo kang tumayo si Jessie Bash, sinawakan sa leg. Subukan mong na normal Kuku. Subukan mong na normal. Mga ganun mga control. Si Bimbo kasi minsan dati, di ba ganun? Kailangan sinasakal ng teammate. Kaya 6 kayo, 6 man yun, nasa nakahawak kay Bimbo. Para hindi napasuko ni Bimbo. Kung si Bimbo yan, nirak na ni Bimbo ng nirak yan, palag ng palag yan, baka Bimbo yan. Pero kasi kailangan natin bawasan ng pagiging barbaro. Misa kasi kailangan natin i-analyze mabuti. Diba? So 14-24 is the score. 10 kill advantage in favor of Mineski, and they are now up. Look at this. 14,000 in terms of experience and 7,500 in terms of net worth for Mineski. Pero ito na si Medusa. Manta styles now up on your Medusa. Kanina, ganun lang item yung Medusa, nakapalag sila rito. Pero ito, ang kateo, boom! Nasa ng SF. Here comes the TP coming in. Tignan natin. Stone Gaze will be pop. Use Scepter for... Ay! Kaya lang, ang ganda naman nun. Ang ganda naman nun, Kuku Martin. Nahuli rito, pero baka mag-rekem sa bayang pag-bigkas. Kuku Martin with the rekem. Wala mo napapansin sa Medusa. Mamaya na to mga pabebeng to. Ito na si Jessie Bash. Hinahabol na ang kuya mo. Pero pinatay na naman sa rito. Medusa nga lang maiiwan dito. Oh my God! That is a 3-4-1 trade again. And here comes June Silicious. May June Silicious papabol. Chasing. Etong si, Fox. Pero Fox mabubuhay. Pero ang Medusa nagdusa, naiwang na palaban dahil yung death ward ginamit kay Jessie Bash. Yun lang. Si Jessie Bash kasi, kumbaga sabi ni Bash, ako na lang tirahin mo Bong, teammate Bong. Tirahin mo na ako para di na sila tamaan ng death ward mo. Ako nang bahala sa mali dyan. At yun nga kanina pop yung death ward. Walang magawa. At kita mo naman, 4K na kagad ang ginto ni Kuku Martin dito. Si Kuku, akala ko mamamatay na nahuli na siya Pagbaba na, naging kagad siya, naging parang bato, tinigasan agad si Kuku Ay, tumigas agad si Kuku.
Tumigas agad si Kuku. Pero hindi siya napatay eh. Alam, mahirap yung mga ganyan. Pag masakit sa puso niyan, pag tinigasan ka, ay nanigas ka pala. Ay Medusa, delikado yan. Eh, ano ang ginagawa ni Medusa para manigas yung kalaban? Babae naman si Medusa, di ba? Ano yung ginagawa ni Medusa para manigas yung kalaban? Inaakit niya. Grabe. Pero ito, Glimmer Cape completed on your Lina inverse. KDA natin, sinong nangunguna? Gyro, Lina, SF na, at saka Rubik. So, all 4 heroes on the side of Mineski ang leading sa KDA natin dito. At network natin, hindi pa rin nagkakalayo yan. Nangunguna pa rin ng SF mga pangalawa ang Medusa. And Jesse Bash, now up with the BKB. Medusa nandito sa bottom lane. Ano magiging next item mo? Daedalus or MKB? I think yung kailangan maging item ni Jowa rito. Kanina, nakaka-preheat siya pero di naman siya pinapansin ng SF ni Goku eh. Ito na yung hotdog ni Aljur mga kaibigan. Tatama na ang hotdog ni Aljur. Radiant's middle tower is under attack. I have no reason to lie about such things. So, I think, Roshan is now up. So, Mineski, mukhang dito mangyayari ang susunod na engagement natin sa Rosh Pit, mga kaibigan. Again, this is Mineski versus Execration para sa leg number 2 ng MPGL classes natin. Execration, they are the defending champs. Sila yung nanalo nung first leg natin at Mineski, yung at the cost of Mineski yun. So, eto, parang bumabawi lang Mineski rito. Pag natalo XC, tumatabla pa lang Mineski ron. BKB completed on your Leshrac. At eto na naman si Jesse Bash. Azor! Nung Azor na naman si Jesse Bash dito mga kaibigan at napakaraming investment na naman on the side of Execration at that particular point ang nasayang dahil tumakbo lang naman si Jesse Bash para mabuhay. Easy ka lang, breezy boy. Skadi also completed on your SF at palagang portion na ito. Rubik, Dagger, 4-stop, Gem of True Sight. Napakaraming item ni Owa rito. And I think ang rito yung support ng Mineski ang difference sa laro natin na to. Pag tinilip mo yung item, walang item si Bibsibong dito. Si Kimo, wala pa rin ganong item compare sa Lina na merong Glimmer Cape and 4-stop plus the Rubik Dagger 4-stop. May pang-initiate ang Mineski rito. SF with a double damage. Clockwork, patuloy na pagpapadala ng rocket dito para magkaroon sila ng constant vision towards the rush pit. And now, they will be able to to force Mineski out of the rush pit, pero instead they will go for the Roshians themselves. Tingnan natin kung magiging effective to. Mineski, they are planning for a wrap around junk dito mga kaibigan, pero this might be too late mga kaibigan. Charge coming in from the bathroom, dumaan sa gitna ng rush pit, tinamaan dito. There's the BKB into the way, going down, and Mineski, they are on the high ground. They have double damage on their side. Here comes Medusa with the Stone Gaze, pero mabubuhay. SF, Regem sa mukha, nagkabakbakan na rito. Ang ganda ng nakaw, Medusa, Stone Gaze stolen by Rubik, and Mineski will complete a 5-man wipe. Mineski taking down Execration. 5 kamote. Rubik, the MVP is real. In his Stone Gaze not, and who cares? Wala na mag-Roshan. Naubos na natin sila. Rock na ito mga kaibigan. And what a play coming in from Owa. The veteran moves at simple blinking knockout, 4-stop sa gitna, Stone Gaze sa mukha, ubos pati pantubos, and Mineski, they're doing it. At just like that, yung kaninang close game natin, medyo umangat na sa lipunan ang Gigabyte Mineski, and we are now looking at a 20,000 experience advantage going in favor of your Mineski. Gold is 15,000 plus, and they will be the first team to break the high ground, taking down the tier 3 tower in the bottom lane. Eto si Jules, gusto niya lumaba, pero Jules, kalma lang guys. Ang ganda ng play ng paano ba replay dito? Walang replay. Kuya ganda dun It's an easy play. The Stone Gaze are real. At Medusa na may item na Stone Gaze, at ito, binwisit na naman ni Jesse Bash mga kaibigan. Itong Execration at ito, totally na namin ni Mineski ang negosyo nila rito mga kaibigan. The Rush Pit. Ang ganda nun, boy. At mayroon na naman siyang Stone Gaze dito, and Owa with that very clutch play. That might be
the top 1 play of the week kung meron tayo nun. At eto na, Rubik going in. Nagka-Stone Gaze dito mga kaibigan. Tingnan natin, Stone Gaze pwede yung gamitin. And another Stone Gaze coming in from Rubik. Oh, with another Stone Gaze. Pero he will go down first dito sa laban natin. Gyrocopter is in the middle of everything. SF with the Regen execution. They are all losing HP. There's the Blade Mail Pop. Eto na, lumalaban na dito. Hinahabol ni Kuko Martin. Laguna sa mukha. Oh my God! Mamamabay pero may ages. And here comes Paradoom Charge. Tinamaan pa si Pog. Tinamaan pa. Nagkapakpakan. Sa napunta sinapak sa mukha. Medusa is running run like a pogi. At the Glimmer Caves caving Medusa mga kaibigan dito. That will be a 2-for-1 engagement. Ang daming nangyari, tatlo lang ang casualty. And Jules, eto na, Butterfly will be up on Mr. Jules very soon. Grabe, meron pang Veil of Discord dito. Well, ang natasana na play di kaya tinamaan siya ng hook. So, namatay siya yung unang naging biktima. Pero again, the Stone Gaze of Owa connecting on the Medusa. Kaya nawalan ng bawas doon ng main DPS dito. Yung execration dahil wala, na Stone Gaze yung hitter eh. And of course, Kuko with that Aegis, kahit ano, aasiman ni Kuko yan. Siyempre, may Aegis kailangan ganun, habulin niya yung mga yun. Pero, yung Glimmer Cape dito, ang nagpa-survive sa Medusa, Glimmer Cape siya nino. Sino Glimmer Cape sa kanya? Si Clockwork. Pero hindi pa tatapos mga kaibigan. 16-34 is the score. Still, buhay pa mga kaibigan ng ano rito. Ang set of rocks in the bottom lane for execution. Mindeski, it's only a matter of time kung kailan sila pupush dito. SF na wap with the Skadi. Kanina pa yan, so may 4,200 gold siya. Tingin ko, Butterfly will be a very good item choice, especially up against a Medusa na wala pang MKB dito. Pwedeng mag-Butterfly dito si SF. At kagaya ni Jules, naka-Butterfly ng gyro niya rito, so hindi na nila kailangan isipin gaano yung physical damage output ng execution dito. They both have BKB, so minimal na lang yung epekto ng Leshrac sa kanila rito. I think with that 5-second window of opportunity ng mga BKB nila, they can easily take down yung Leshrac dito, even though may item yung Leshrac dito na Bloodstone. Still, wala siyang armor dito. As you can see, 8 armor, no bonuses. Kung kaya siyang patumbay rito, that's why na-force itong Leshrac to buy a Ghost Scepter for survivability purpose din to dito. Samantala, Barathrome ni Bash, eto na, may Shadow Blade na. Pwede na ano to yung Silver Edge, di ba? So, tingnan natin dito. Ito na naman. Mukhang maganda tong... uy! Gyrocopter! Humabol sa apat mga kaibigan. Pero napalaban siya rito. Tingnan natin. Pero ang kapten ng BKB ng Gyrocopter, nagkakabakbaka na rito. Here comes Gyrocopter! June Silicious Bababol is low on HP. He will go down. They will take down to Clockwork running. At ito, the Regem is real. Ni Regem na ni Kuko Martin. Wala akong pakialam na ka-BKB. Ako pinagsasamak ni Kuko. Kuko with the double kill. Godlight mga kaibigan. Medusa lumalaban. There's the Stone Gaze. Naku po, takbo na sir. Pero ito na ang tropa pips mo. Boom! Nanigas ang tatlo mga kaibigan. Saan ang punta mo, bebe? Huwag kang pabebe sa gubatan. Magpabebe sa gubatan mga kaibigan. Ay, nakatakas! Hindi! Nahuli ng mga kriminal. Ay, pinaikot-ikot parang sumipo. Pinasayaw. Ginawa siyang hindi ko masabi yung word, pero sa gubatan siya dinala. Pinatigas mo, panindigan mo. Pinatigas mo yung 3 bruise ko. Ayun. Kailangan, pag pinatigas mo yung 3 bruise ko. Wala naubos mga kaibigan. Hubos. And Kuko Martin, pinagsasampal sila ron. Pero Jules, with that very good initiation, despite dying doon sa engagement na yun, binogsan na ni Jules. Kung baga damage is done, tapusin mo na lang Kuko Martin. Ito. Okay. Sinapak sa buka. Pak, tombstone pala yun, boy. Parang hindi naman. Multi pa. Lumaban sa naka-BKB. Aba, medyo bad girl ka, Kimo. Sige, Kuko, sampalin mo pa. One more hit, Kuko. Sige, Kuko, paglaban mo. At medyo maasim si Kuko Martin dito. Pero, tignan natin ba post out. Glimmer Cape, saving Kuko. And they will take down this set of... No, they won't. Hindi nila makukuha yung Millirax. Instead, tatakbo sila rito. Pero, dapat kinuha na nila yung bro.
At Gyrocopter Jules is now alive and kicking mga kaibigan. 2,300 gold for Jules Silicious. Ang ganda ng engagement for Mineski. We are now looking at a 22 kill advantage going in favor of Mineski. Experience is now 30,000 plus. Kumbaga sa ano, nabaon na. 6 feet below the ground ang execration dito, pero alive and kicking, alive and fighting pa. Walang susuko. Execration. Fighting. At binabati natin si Beho ng execration mga kaibigan. Si Boss B. Boss Beho ng execration. Hello, happy viewing. Nabati ko rin si Trike, si Bong yan. Yung mga tropa pis natin. Si Nibram and Bok na hindi naglalaro ngayon. Pero medyo nasa mali itong mga teammates nila dahil napalaban na dito at medyo malaki yung kalamangan ng Mineski dito, pero still this is still a winnable game for execration. I think MKB first before going to Divine. Ito dapat si Medusa kasi hindi siya tatama dito sa Gyro at saka sa SF eh. So Mineski, Jesse Bash medyo malayo pa siya rito. Dito siya sa top lane, pero alam naman natin mag-charge yan. Gyrocopter now with the Demon Edge. Wala siyang buyback dito. And Mineski, they are marching towards the bottom lane. Tignan natin kung magsisimula na ang gulo dito mga kaibigan. Gyrocopter ni Jules. Medyo, ito, tignan natin kung ano man anyayari. Kung mapabawa si Jules. Walang ages dito ang Mineski. Nagkakaabangan lang, amuyan portion lang. Jesse Bash is split pushing in the top lane, pero masyado siyang mabagal para sa split push niya. Etong Lina ni Gio, 9, 3, and 10. Grabe ang galawan ni Kuya Gio dito. Owa, for me, is the MVP dun sa mga engagement na crucial kanina dahil ang ganda ng mga nananakaw niyang skills eh. Pero Mineski, medyo playing this game very very safe. Hindi sila sumusukat, pero I think kaya na nila dapat ang high ground dito kanina pa eh. Well, sabagay, hindi sila pwede magpakampante rito dahil magkakaroon ng momentum shift if ever matalo sila ng sa isang engagement. Pero Jules comfortably farming dito mga kaibigan sa bottom lane natin. Walang magawa dito ang execution. Kundi manood, silipin nga natin ng item check tayo. 42 minutes into the game. Ewe with a blade mail, glimmer cape, gem of true sight, and 4 stop dito. Kimo with a mecha, Bong with another glimmer cape. Medusa 2,300 gold, Demon Edge, Manta Style, Skadi, and Helm of Dominator naman. Samantala Kuku Martin, Skadi Butterfly, Yule Scepter, Dominator, Travel. Ang daming item. Lock item for Kuku Martin dito. And Kuku on the mid lane, all 3 lanes being pressured by Mineski dito mga kaibigan. Tignan natin kung ano ang gagawin nila. Kinasahan na ng hotdog ni Aljo, pero kaya-kaya na ni Medusa yan. Anong hinihintay ni Mineski? Rosh? Hindi tayo Rosh. Mukhang hinuhold lang nila yung line eh. And Rubik just 300 gold short of the Aghanim Scepter dito. At maganda, sa dami ng ginawa ni Oo, tama lang yun. Pag Aghanims ba, ilan na pwede mo kunin? Basahin nga natin, may epekto ng Aghanim Scepter dito. Pierce spell immunity. Oh, ano yun? Pulse Nova. May Pulse Nova si Ruby, kaya lang wala siyang mana. Ano daw po sinasabi sa plus 20? Binabati ko pala si Imp Burns, ang singer namin dito sa office. Gyrocopter, hinihintay na lang ang MKB niya dito. I think bebenta niya to, itong Drum of Endurance eh. Pwede sila mag-adjust, tapos huwag niya nagawing MKB, ano na lang siya. Divine Rapier, the Rapier game. Kuku now up with the Satanic and 6 slotted SF for Mr. Kuku Martin, ang mid lane dito ng Gigabyte Mineski. At mahusay yan sa ito na, naka-Aghanim Scepter na. Uy, nakaganim scepter na. Decrease cooldown, increase cast range, upgrade the spell to the scepter level. Ibig sabihin, kahit wala kang scepter, pag ninakaw ni Rubik, talo niya yung skill mo. Kasi may aganim scepter siya. Wow, amazing!
Pero ewan ko, anong ginagawa ng Mineski? Well, hindi sila nagiging aggressive dito, pero still, they are allowing Execration to catch up in terms of item dito dahil Medusa to madidepensa naman to. Okay, maganda ginagawa ng Exe rito. Hindi sila lumalabas ng base nila, tamang depensa lang. Kumbaga, may chance sila pag nagkamali Mineski. Sabagay, siguro dahil nga sa kadahilanan na yun, kaya hindi push ang Mineski. Instead, they will try to go for Roshan na lang dito. To secure yung advantage over the next team fight. At ito, double damage rune on your SF, so they can easily take down etong Roshan na to mga kaibigan. Malayo ang Execration dito. May smoke ba sila? No, wala. Meron sila smoke, pero Mineski will get that Roshan. And MKB also completed on your Gyrocopter, and Mineski, they have everything na kailangan nila in order to take this game number 2 and secure a 2-0 victory over the defending champs Execration. At mukhang eto na, they are now starting to march towards the mid lane. Gyrocopter is on the bottom lane. Well, tignan natin to. Eto na, balatuan lang to. Medyo eto, nakasmoke pa yung Rubik at saka Lina dito. Oh no, this is a siege mga kaibigan. Maratrome naghahanap ng maamoy. SF umangat na, susubukan ng bumasag dito. Walang pakialam si SF. Eto na kinasan na ng hotdog ni Aljur mga kaibigan. Tignan natin kung ano mangyayari. Bombastic galawan, boom, tinamaan ng ano. So eto, minimili mo, sabi ni Kuko. Pero ito, tumaas na si Kuko dito lumipad. Wala akong pakialam, sabi ni Kuko, lalakad ako palayo. Oh no, there's the cooldown. Call me maybe. Gyrocopter na palaban sa gitna. Kanan may AG siya rito mga kaibigan, pero lumalaban sa Cancer. The death world is up. Baratroom. Nasaan si Baratroom dito? Nasaan si Jules Silicious Papabol? Buhay si Jules Silicious Papabol. And there's the post-up in. Pinostop ang malapit. Nilaguna sa buka. Sa labot tatapong basura. At ito na mga kaibigan. Leshrac, ginawang punching bag. Glimmer came escaping him. Pero tatama siya ng hotdog ni Aljur. That one! The net one ni Rubik mga kaibigan. Kakaiba ang Rubik ni Owen. Daming ninanakaw ng important skill. I love this. At eto na, tinaas na mga kaibigan. Bombay mo na yan. Rekim sa mukha. Boom! Panis! Ubus ang mana. Glimmer game saving him. At there's the buyback coming in from Leshrac. Pero I don't think they will be able to defend this. Wala silang mga support dito. Nakikipag-microhan mga kaibigan. There's the Clockwork hooking in. Pero naka-BKB si Bash. Nilapit ni Rubik mga kaibigan. Ano kinuha ni Rubik? Pulse Nova. Leshrac is low on HP. He will live. But Medusa going down. And there's the buyback mga kaibigan. Eto pa, may nag-teleport sa likod. Oh! Chinage siya lang dito. Lumaban na mga kaibigan. Ang daming mana. Boom! Panis! Boom! Panis! Kineso sa mukha. Bumagsak. And that is a buyback on the Medusa. And I think Mineski, they will take game number 2. And matutu-0 nila rito ang Execration. And Mineski playing very well. Magandang sign to para sa mga umaasa para sa TI Qualips na lalaruan ng Mineski. And di ba sa Exe, alam mo naman na Exe, sila yung muntik nang pumasok dun sa face it, di ba? Ano yung tournament na yun? Yung tinalo sila ng Invasion para sa slot, sa huling slot ng Seiya qualifiers para sa TI. Sayang, no? Pero Mineski completing that 5-man wipe. Buhay lahat ng mga kuya mo dito. And they will finish this game or the series 2-0. And I think this is it for me. This is Duno again for Mineski TV. You are watching MPGL7 and there's the GG call coming in for Mr. Fox Mineski 2-0 dito sa MPGL. Galing. Sarap.